mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo akong magpalit ng fork oil nitong Yamaha Mio i125, okay? So simulan na natin ito mga paps. So ganito mga paps, bakit ako magpapalit ng fork oil nitong scooter na to? Kung magbabasa tayo sa owner's manual, ang dapat palitan ng fork oil every 20,000 km. So ito, matagal itong motor na to, hindi pa naman umabot ng 20,000. Ngayon, kailangan ko nang palitan yung fork oil niyan. So ito naman, wala naman tagas. So kung may tagas yan, dapat papalitan na rin yung niyan, oil seal niyan. So ito gagamitin kong fork oil. Yan. Ito, Petron, yan. So 200 ml. Ngayon, ang gagawin ko, bago ko matanggal to, yung natin, yung front shock natin, yung pinaka fork natin, may mga tatanggalin muna ako dito mga paps. So ang tatanggalin ko dito mga paps, ito, yung pinaka headlight assembly niya, saka yung pinaka side fairing niya. So meron akong ibang video kung paano tanggalin yan, kung paano step by step tanggalin yan. Pero sa akin, tatanggalin ko na lang yan para mas mapabilis ako. Okay mga paps? So ayan, natanggal ko na yung pinaka-fairings niya. Ngayon, ang susunod ko, ito yung gulong. So, sunod natin yung gulong. So, dito sa gulong, 14mm yan. 14mm. So, kinontra ko sa likod. Yan, kukontrahin nyo sa likod yan. 14mm. Tapos, ito. Tapos, iaangat ko yung, yung motor. At ko lang, ha. So, yan. Okay. Yan, okay. So, tanggal na yung gulong. Tapos, tanggalin natin ito mga paps. Ito sa pinaka-brake caliper niya. So, bago ko tanggalin yan, ito yung pinaka-front fork natin. Ayan. Yan, yung pinaka-front shock natin. Ito. Tanda natin yung pwesto. So, yan. Meron dito yung dalawang 14 yan. Tapos, sa kabila rin. Yan. Ganyan din siya. Okay. So, tanggalin ko na ito mga paps. Ito. Yan. Okay. Ngayon, tanggalin na natin ito mga paps. Yan. Kita nyo. So, tanggal na. So, okay mga paps, ito kasi, ito yung sa kabilang side, diba? Ngayon, ito yung kabilang binaklas ko. Kung gusto nyo, markahan nyo rin, tapos lagyan nyo dito, para kahit paano, stock na stock yung setup nyo. Yan, straight. So, ayun mga paps, minarkahan ko na, hindi lang kita, pero may marka yan. May marka yan dito. Hindi masyadong kita, pero may marka yan dito. Nakatutok yan dito. Kumbaga, pattern ko lang yan pag isi-set up, ibabalik ulit. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Yan. Ito na. Ay, naka. Okay. Yan. Medyo hindi ko mahugot. Pag hindi ko mahugot, flat screw lang. Yan. So ayan, kalas na to. Ayan, kalas na. Tapos sa inyong dalawa. So okay mga paps, ito yung pinaka front fork natin. So kumbaga ito yung pinaka shock absorber sa harap ng mga scooter. Ito kasi mga paps, kung halimbawa kasi sobrang tagtag ng scooter nyo o ng motor nyo, isa to sa mga chine-check. Minsan naman pag sobrang lambot. Lang to, parang pareho lang ng konsepto sa sa kotse, na kapag malambot ng shock, pinagkaiba sa kotse, ang sasalo ng spring. Ito, parang pangit na yung play niya. Mararamdaman nyo napakalambot na siya kahit okay naman yung gulong. Pag matagtag, ito rin dapat ang chine-check. So may oil lang sa loob, kailangan nyo chine-check. Kaya yung pag nyo, mabalik. Yan. Meron niyang oil sa may spring niya sa loob mga paps. Okay? So ito, gagawin ko rito mga paps, tatanggalin ko yung pinaka steer clip sa loob niyan para matanggal ko yung pinaka fork spring. Para matanggal ko rin yung oil, mapaltan ko. Yan kasi may kahirapan tanggalin yan. Kailangan may kasama ka. So, bumili ako ng tool. Ito, yan. Para matanggal ko yung pinaka-steer clip dito sa loob. Okay, so yan. Ilalagay ko yan dyan. Tapos,
iano ko to. Tataosan niya. Papasok to sa loob. May parang lock yan. Tanyo, screw na yan. Pasok na sa loob. Tapos, babaan dun sa may bandang screw. So, ayan siya. Ayan. Tapos, ito, itutulak niya pa gano'n. Tapos, matatanggal ko yung pinaka-circlip niyan. So, tignan niya. So, ayun siya. Susungkitin ko lang yung pinaka-circlip niya. So, ito, ginawa ko. Medyo nahirapan ako ng konti eh. Kaya, iniwas ko sa camera. So, ayan. So, ito na yung pinaka-lock ring niya. Okay, so, ayan na siya. Daan-daan ko lang yan iaano. Yan. Yan. Kailangan ko lang. Yan. So, ilalagay ko dito. Pero sa tingin ko, dito ko nalalagay. Para may, na, diretso sukat na. So, yan siya. Ito yung pinaka fourth spring niya. Yan. Tapos, halin ko na ito dito. Halin ko na ito dito. Binobomba ko para lumabas yung mga oil. Nakita nyo yan mga paps, sobrang itim ng ano yan, ng langis nyan. Ito yung nakuha ko. Yan, pinapa-drain ko pa yung iba, konti na lang yan. So, ito siya. So, yan siya mga paps, tignan nyo. Nasa 1/4 siya. So, around 60. Hindi. Around ano na rin halos. 70. Yan. Around 70. Lagpas ng 65 eh. Yan yung 65 sa 1/4. So, yung susunod na guhit, 70. 50, 60, 70. So, around, siguro around nasa 68. Siguro ganun, around ganun. Yung estima ko rito. So, okay mga paps. Ayan. Ang gagawin ko susunod dito ay lilinisin ko na yan. Okay, so ito linisin ko. Ito linisin ko rin. Wala na to. So okay mga paps, nilinisan ko na yung loob nito. Ngayon, gagamit ako dito ng brake cleaner. Ito, wag na tong seal na to, wag nyo nang bugahan to. Yung loob na lang, tas konting kaw-kaw, ano na agad, buhos na sa ilalim. Okay? So, yan. Okay lang ha. Yan. Yan. So, linis uli natin. So, okay mga paps, ito, nalinisan ko na yan. Ngayon, ito, sasalinan ko na to ng oil. Ang nakuha ko kanina, around, 70. So, around 68, mga ganun yung nakuha ko eh. So, gagawin ko na lang 68 or 70 para sigurado. So, kukuha ko, ilagay ko to. Okay, so, patay ng 70. Okay? Sukatin ko lang mga paps ha. Sukatin ko lang. So ito mga paps yung nilagay ko. Ganyan karami. Ayan. 70 na nilagay ko. Tapos ito yung yung bago. Tignan nyo yung luma. Sobrang itim na, di ba? Tahan nyo naman eh. Okay? So ayun na siya. So salin ko na to dito. Ayan.
So, ang next natin dito mga paps, ilalagay ko na yung pinaka fork spring niya. So, lagay ko na yun dyan. So, paglalagay niya yung maninipis dun sa baba, yan, yung makakapal yung yung pagitan, malalaki sa taas. Tapos, i-up and down ko yan para yung oil ma-distribute sa baba. Okay? So, yan siya. So, ganito mga paps, tapos ko nang itaas baba yan. So, na-distribute ko na yung langis sa ilalim. Ngayon, ang gagawin ko, ganito. Lalagay ko na, ito, dito. So, una natin gagawin dyan, syempre, lagay ko to. Yan. Lalagay ko to dito. Tapos, push ko yan. Yan. Tapos, lagay ko na itong pinaka-lakring niya. So, lagay ko na yan dito. So, ito siya. Medyo nahirapan ako mga paps dahil inipit ko to sa hita ko. So, silipin nyo maigi kung nakakabit na mga paps. Tapos, pag okay na, dahan-dahan natin luwagan. Ayan. So, ayan na siya. So, ito na siya mga paps. Ito na. Ayan. Mas naging smooth yung niya, yung pagbalik niya. Siya. Ay. Kung personal niyo kung personal niyo magagawa to, tapos luma na yung oil niyo, mararamdaman niyo yung yung pinaka-smooth ng pagbalik niya mga paps. So ito na gagawin ko mga paps. O nga pala, for reference lang, ito yung sukat ng bilog niya. 30 millimeters. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magpapalit kayo ng fork oil para dito sa Yamaha Mio i125. Okay, nakita nyo naman kung gaano kaitim yung fork oil na yon. So inabot na ng 3 taon, 4 taon, ngayon ko lang napalitan. Pero dapat every 20,000 kilometers papalitan yun. Ang tatandaan nyo rito mga paps, magpapalit kayo ng fork oil, importante to para hindi masyadong tumigas or lumambot o hindi tumagtag yung shock nyo. Kailangan gumamit kayo nito. Ito importante. Kung ano yung makukuha nyo, yun din na ilalagay nyo.
Okay? Tapos nun, medyo may kahirapan na yan, tanggalin kapag mano-mano. So, bumili na rin kayo nito. Yan. Okay? Para matanggal yung pinaka-lock dun sa taas. Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.